Actually, ito yung second time na nakatanggap kami ng notice. Ano ang laman nitong notice na to? They're notifying us na merong... Bakit sa study cafe nag-aaral si Ina? Bakit hindi na lang dito sa bahay? Sabi niya, Mami, kasi may bed ako sa room ko. Another question, bakit hindi allowed si Ina and Adrian mag-sleep over? Paranoid na ako kung paranoid, strict na ako kung strict ako, pero sleepover is not allowed hanggat minor si Ina and Adrian. Hi everyone! Welcome back to my channel, and this is my life in Korea. This is Pinay Mom in South Korea. From the name itself, ang sinishare ko talaga sa mga vlogs ko ay about sa life namin, ng family ko dito sa Korea. Everything about Korea. Yan, kasi nandito talaga yung life ko. And wala naman akong pwedeng i-share kundi yung naging buhay ko sa Pilipinas at dito sa Korea ngayon. So, wag na lang sana kayong magbitaw ng mga masasakit na salita kasi hindi nyo naman ako kilala personally. Gina-judge nyo lang ako based sa napapanood nyo sa akin. And alam nyo, nagkakasala lang kayo. And ayaw ko yun. Yung magkakasala kayo dahil sa akin. No. Hindi yun healthy para sa inyo. And wala kayong peace of mind nun. Nakakapangit yun. So, yun. Anyway, may i-share lang ako to netizens. Ito na naman ako sa sharing. Na-surprise lang ako kasi merong ganito sa Korea. Alam niyo yun kapag merong lumabag sa batas, yung may criminal case na kulong and napalaya, nagbibigay sila ng notice. So, actually, ito yung second time na nakatanggap kami ng notice. Ano ang laman nitong notice na to? Okay. They're notifying us na merong bagong laya na Korean na nakatira na malapit sa area namin. So, nakalagay din dito sa notice yung picture. Yung picture ng criminal. And nakalagay din dito kung ano yung naging kaso niya and ilang taon siyang nakulong. So, eto yon. Hindi ko ipapakita sa inyo yung picture kasi baka makasuhan ako. Ako naman yung ako naman yung sumunod na makulong. Tapos, ako na yung mukha ko na yung nandito sa notice. Nandito yung pangalan, edad, yung height, and even nga yung kilograms nandito. Detailed talaga silang magbigay ng information. So, importante din to na merong ganitong notice sa amin. Alam nyo yun? Notice ba tawag nito? Wait. Tama, notice nga. Oh, Jongboso. Tama. Okay. Nakakatakot to ngayon kasi ang kaso niya is attempted rape, and 2 beses pala siyang nagtangka. Yung first case niya, hindi niya natuloy yung pang-rape. And then yung second, okay, oh my God. Okay, anyway, related sa attempted rape yung kaso niya. Buti na lang hindi natuloy ha, thank you Lord. Grabe. Alam niyo yung, nakakatakot. Kaya sabi ko kay Ina, alam niyo, ay nako anak, huwag ka nang magpapalit umuwi. Hindi na pwede. Okay. Next. Ano ba to? Okay. Dito sa Korea, merong free check-up. Ako, na-experience ko nang magpa pap smear. Yun. Tapos yung
mag-check ng breast for breast cancer. Ganon, libre yon na provided ng government. Nagpapadala sila ng letter na ito na kailangan na naming magpa-check up, and may list ng hospitals kung saan kami pwedeng magpa-check up for free. Gaon. Kasama yun sa government insurance. And dito sa Korea, ang mga students from elementary to first year high school, merong general check-up for free. So, yung result is pinapadala sa amin, parents. So far, ang result ay okay naman. It's just that si Ina ay maliit ang height para sa kanyang age. And then, poor eyesight. Kasi nagsasalamin na din yun. The rest, okay naman ang result. Yan. And si Ijun, okay din naman ang result. Syempre, yung hearing ni Ijun talaga, yun yung problema sa kanya. And then, yung eyesight niya, kasi malabo na din. So, yun lang. So, aside from general check-up, meron ding libre na for, dental check-up ang mga kids. Pero, upon checking, kung merong sira, kami na ang sasagot nun. Yun. Actually, nagpapalipas lang ako ng oras to netizens. Mag-date kasi kaming mag-asawa sa palengke. Hinihintay ko lang na mag-out ang aking asawa. Okay, so while waiting, sagutin ko na din yung tanong ng to netizens. Okay. So, bakit sa study cafe nag-aaral si Ina? Bakit hindi na lang dito sa bahay? Ang totoo niyan, tinanong ko siya. Sabi ko, anak, bakit hindi ka na lang din sa bahay mag-aral? Sabi niya, Mami, kasi may bed ako sa room ko. So, every time na nafe-feel kong pagod na ako or antok na ako, natitempa kong humiga. Pag humiga ako, diretso tulog na yun. So, hindi na ako makakapag-concentrate ulit sa pag-aaral. So, yun yung sagot ni Ina. Kasi may bed siya sa room. Sa study cafe, walang bed As in, desk yun. And, tahimik yun. Lahat ng mga estudyante doon, nag-aaral talaga. But I think yung iba nagpapalipas lang ng oras Or pag gusto nila ng privacy, nagpupunta sila sa study cafe. But si Ina, ang purpose niya talaga is to focus on her studies. Kasi pag nandito siya sa bahay, aside from her bed, yung ingay namin. So, ganun si Ina She needs to focus. I think isang reason din, bakit gusto ni Ina sa study cafe, kasi mostly ng mga estudyante doon, nag-aaral talaga. So, nai-inspire siya na mag-aral din ng mag-aral. So, yun. Bakit si Ijun hindi nag-aaral sa study cafe? Alam niyo si Ijun kasi, kahit may hearing disability siya, alam niyo, ano niya yun isa sa mga strengths niya, pag tinanggal niya yun, focus siya. Kasi wala siya naririnig to netizens Kahit anong ingay ko sa kusina, kami ni Alex, TV, ganyan. Pag wala yung hearing device niya and mag-uupo siya sa table niya, as in, focus na focus yan. Kailangan lang may tubig siya sa table. Kasi lagi siyang nauuhaw. Yun. So, may bayad ba yung study cafe? Yes, may bayad. I think we paid 70,000 won for 100 hours. Another question, bakit hindi allowed si Ina and Ijun mag-sleepover? Unang-una, kapag nag-sleepover ka, posible na mapuyat ka. Kasi marami kayong gagawing mga activities niyan, pwedeng late night movies, mga games and all. Kapag puyat ka, hindi ka makakapag-isip ng maayos, hindi ka makakagawa ng decision na tama. So, yun. Mas okay na mapuyat sa pag-aaral ang mga anak ko kaysa mapuyat ng kung ano-ano yung ginagawa sa ibang bahay. And then, kapag nasa ibang bahay ang mga kids, wala kaming control sa kanila. So, hindi namin alam yung mga ginagawa nila.
tama pa ba yung ginagawa nila or hindi na. Alam niyo yun? Kasi pag mga friends mo lang ang kasama mo, pwede nyong gawin lahat ng pwede nyong gawin. Sa totoo lang, kapag wala ang parents. Unless sobrang bait ng anak talaga ha. Pero kasi, nandyan din ang peer pressure eh. So kapag nag-sleepover ka and yung mga friends mo nasulsulan ka, wala kang magagawa eh. So, wala kaming control sa mga kids kapag nasa ibang bahay sila. And we worry na baka gumawa sila ng maling desisyon na pagsisisihan nila. And safety risks kasi kapag nasa ibang bahay ang mga anak, hindi natin alam eh kung anong pwedeng mangyari sa kanila. 'Di ba? Hindi natin alam yung magiging aksidente or posibleng may ibang taong magpunta na hindi naman alam ng mga anak natin. So, alam niyo yun, paranoid na ako kung paranoid, strict na ako kung strict ako, pero sleepover is not allowed hanggat minor si Ina and Ijun. Gusto ko lang din protektahan ang mga anak ko from danger, from anything bad. Si Alex, tumatawag na. 여보세요? ka? Sige? Okay. May usapan kasi kaming mag-asawa na magkikita sa palengke. So, yun yung reason bakit hindi allowed si Ina and Ijun na mag-sleepover. Yung mga friends nila Ina and Ijun, pwedeng mag-sleepover dito. Na experience na yon ng mga friends nila. And mas okay yun sa akin na nandito sa bahay ang mga anak ko and ang mga kaibigan nila. Si Alex ba? Okay sa kanya yung walang sleepover? Yes, nag-agree naman siya. Actually, there was a time na nagpaalam si Inang mag-sleepover hindi sa bahay ng friends niya, kundi sa Taekwondo Academy. Kasi meron daw party-party doon. So, iniyakan yun ni Ina, sa totoo lang. She kept asking me, please, mommy, pumayag ka na, pumayag ka na. Yun, sabi ko, no baby. Kasi hindi ko talaga alam kung anong pwedeng mangyari sa'yo habang wala ka sa bahay and habang nasa ibang lugar ka. Pero si Alex naman, sinuportahan yung decision ko. Anyway, eventually si Ina naintindihan yung naging decision ko. Kasi ang ginawa ko, sabi ko sa kanya, sige magpunta ka sa Taekwondo, makiparty ka, pero uuwi ka. So, hanggang 1 a.m. gusto mo, sige 1 a.m. okay lang yan. Pero hindi ka doon matutulog. So, yun. Nag-agree naman siya. I think, sa maayos na pagpapaliwanag at sa maayos na usapan, I'm sure masosolve lahat ng issues ng family, ng mag-asawa, ng nanay at anak, ganun. Sana nasagot ang tanong and sana dyan lang kayo kasi hindi pa tapos ang vlog na to. Okay ba yon? Sabi niyo okay. Let's go! Meet natin si Alex sa palengke. Go, 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 go. Hatid niyo na ako. Ha? Ang aking kadate. Hi! Buti may dala ako panyo. Pinagpapawisan. Okay. Nandito na sa palengke. Subak. I'm going to visit Gold Ajashi. My friend. 안녕하세요. Mag-buy ng 24K na ring. Paying for the gift. Thank you. Ay! Ang mura ng
12,001 lang, oh. Avocado din. 3 pieces, 2,001 lang. Naman. Okay. Nagpa-reban to si Adrian eh. Magluluto ako ng nogori with eggs. Bumili kami ng watermelon. Sana maganda. Ay! Wow! Tikman ko nga. Uy! Ang sarap. Nalagay ako sa ref para malamig. 12,001 lang bili namin sa watermelon. Magkano na watermelon sa Pinas? Dito ngayon sa Korean, panahon ng mga prutas. Yung mga watermelon, yung chame, Korean melon yun, yung dilaw. Dati nagtatanim si Abu Zinun. Ngayon hindi na eh. Laki na din na nagbago talaga sa mga biyanan ko. Alam nyo ngayon, ang daming bakanting lupa na walang tanim. Dati nun, Diyos ko, halos wala na mapaglagyan yung mga tanim. Dahil tagpulan, perfect ang ramyun. Lagay tayo ng itlog para mas masarap. Lagay din tayo ng onion leeks para mas malasa. Perfect. Okay, kailangan natin ng kimchi. Ang baho ng kimchi. Pero masarap to, partner ng ramyun. Palimaw mo. Ang baho talaga. Pero masarap nga to netizens. Malalaman yung kumain ng kimchi ang Koreano kasi sumisingaw sa amoy nila. Sa kilikili, ganyan. Tapos, malalaman nyo na uminom ng soju. Kasi maamoy din. Makul hindi. Ha? Makul. Ako rin? Makoli daw yung binili ni Alex, hindi soju. Okay. Kimchi and ramyun for today's dinner. Napadikit. Masarap. Okay. Korean style pagkain ng noodles. Yung pagkain na nakataas yung paa, alam nyo, common yon sa Korea. And I think sa Philippines din. Kasi may nag-comment na yung mga pamangkin ko, bakit nakataas ang paa pag kumakain? Kasi komportable sila. And I think nag-e-enjoy sila sa food. Kaya ganun yung upo nila. And okay lang yun. Hindi ko pinagbawalan yung mga pamangkin ko. Hindi ko sinabihan. Kasi, sa bahay lang naman nila ginagawa yun. Hindi naman nila ginagawa yun sa ibang bahay or sa public place. So, okay lang. And, normal din yun sa Korea. So, parang for us, hindi siya kabastusan. Ganun. Pero alam nyo, yung mga nagtataas ng paa na Korean sa restaurants, hindi pala restaurant. Parang inuman. Ganon. Pag nag-iinom sila, tinataas nila paa nila. This is what we do pag may natirang sabaw, nilalagyan namin ng kanin. I think ginagawa din natin to sa Pilipinas, diba? Nakakamiss din. Ako, dati, sa Pilipinas, yung Lucky Me beef. Anyway, say bye-bye na. See you sa next vlog to netizens. Oh. Bye! Thank you so much to netizens sa pagsama sa amin ngayong araw na to. See you sa next vlog. Bye! Yeah. Yung watermelon hindi ganun katamis. Watery.
Pero walang masyadong buto. Okay lang. 12,000 won lang eh. Mura na talaga. Yung avocado, bumili ako 6. Worth 4,000 won. Paihinugin pa to. Anyway, bye. Thank you so much, Ina Apa, for making me feel okay. Alam niyo to, netizens, ang totoo niyan, medyo sad ako sa mga nababasa kong negative comments dun sa video ko nung nakaraan. So, sabi ko sa kanya, sobrang malungkot ako pa. So, let's go to, Guri Public Market. You know why? Kasi nandun si, Gold Ajashi. So, sabi ko kay Alex, nung papunta na kami sa palengke, sabi ko, bilang mo ako ng gold. Sabi niya, sige. Para, sumaya ka naman ngayong araw na to. So, bumili kami ng gold. Yun yung story nun to, netizens. Kaya lang, hindi na kami nagtagal sa market. Kasi, tumawag si Ijun. Hinahanap ako. So, hindi na kami nakaikot sa palengke. Diretso uwi na kami. Ang init din. Tapos naabutan pa kami ng ulan. So, yun.